Ang NBA ay siguradong hindi matutuwa sa susunod na gagawin nila dahil ang Los Angeles Lakers ay ngayon ay inuugnay sa isa sa mga top big men sa college basketball noong nakaraang season at isang player na kayang magpakita ng lakas sa parehong depensa at opensa. At welcome sa Lakers Digest. Ako si Hunter Pitco at dito namin pinag-uusapan ang lahat tungkol sa Los Angeles Lakers. Mula sa iba't ibang rumors, reports, breaking news, free agency coverage, NBA draft coverage at lahat ng iba pa, dito ang tamang lugar para sa inyong purple and gold. Kaya pindutin ang subscribe button para wala kayong ma-miss sa channel na ito. At ang dahilan kung bakit medyo late ang video na ito ay dahil nanonood ako ng Game 3 ng NBA Finals kung saan kahit papaano ay nakaiwas sa sweep ang Spurs laban sa New York Knicks at sigurado akong marami rin sa inyo ang nanonood. Kaya naisip ko, panoorin muna natin ang magandang laban. Tapos saka natin pag-usapan ang Lakers at gawin itong main topic. Kaya ayan ang dahilan kung bakit medyo nahuli ang video na ito. Humihingi ako ng paumanhin. Pero bago tayo pumasok sa pag-uusapan natin at isa sa mga posibleng draft targets ng Lakers, ang video na ito ay sponsored ng Prize Picks. Ang Prize Picks ay #1 sports pick app sa Amerika at isa sa pinakamagandang paraan para makasali sa lahat ng aksyon. Mamaya, gagawa rin tayo ng picks gamit ang Prize Picks, kaya manatili lang kung gusto ninyong makita iyon. Pero kung gusto ninyong mag-sign up, gamitin lang ang link sa description. Gamitin ang promo code na nasa screen na Digest at mag-sign up ngayon. Dahil kapag ginawa ninyo iyon, ang mga bagong users ay makakatanggap ng $50 agad kapag naglaro kayo ng unang $5 ninyo. Mukhang magandang deal iyon para sa akin. Pero balik tayo sa video. Ang pagkakaroon ng edge ang mahalaga. At syempre, iyon ang gusto ng bawat NBA team. At isang paraan para makuha iyon ay ang paghahanap ng mga hidden gems sa NBA draft. Ang Lakers ay may pick na 25, kaya wala silang lottery pick. At alam natin na may mga players na napipili sa huli, pero nagiging superstars o magagaling na players. Pero kailangan talaga ng maayos na research. At ang Lakers ay ilang beses nang pumalya sa first-round picks sa mga nakaraang taon. Si Jalen Hachapino ay wala na sa Lakers at hindi pa sigurado kung nasa NBA team pa siya ngayon. Na-trade siya sa Utah Jazz sa Luka trade pero hindi ko alam kung kinuha pa siya dahil parang hindi siya makapaglaro ng maayos. At si Dalton Connect naman ay naging malaking disappointment para sa Lakers kaya kailangan nilang tamaan ang pick na ito ngayong taon. Kailangan nilang makakuha ng magandang batang player na babagay kay Luka Doncic at sa core ng Lakers. At ayon kay Kevin O'Connor na dati sa Ringer at ngayon ay nasa Yahoo Sports, ang player na maaaring mapunta sa Lakers ay si Zuby Ejiofor, ang forward mula sa St. John's. Nakakatawa dahil isa rin itong New York team mula sa Jamaica, Queens. Si Zuby Ejiofor ay patuloy na gumaling bawat taon sa St. John's. Nagsimula siya sa Kansas. Nakakuha siya ng average na 16 points, 7 rebounds, at 3.5 assists sa kanyang senior year. Malakas siya sa depensa, may average na 2 blocks at 1 steal bawat laro sa Big East. Nanalo rin siya ng Big East Awards at posibleng Defensive Player of the Year sa buong bansa at naging All-American Player. Ang ganitong klase ng depensa ay kailangan ng Lakers. Kaya si Zuby Ejiofor ay isang interesting prospect. Medyo matanda na siya kumpara sa iba, pero marami siyang experience at naging successful ang kanyang college career. Ang tanong ay kung magta-translate ba ito sa NBA. Ayon kay Kevin O'Connor, kailangan ng Lakers ng frontcourt player tulad niya na may solid skills,
lakas, haba ng katawan at versatile na depensa. Ang problema lang ay medyo maliit siya. Ara sa center at hindi pa ganun kaayos ang kanyang shooting. Pero sapat na ang kanyang development para mabigyan ng chance sa liga. Kung titingnan ang stats niya, makikita na gumaling siya bawat season, lalo na noong junior year niya. Kapag pinanood mo siya, isa siya sa mga player na gusto mong suportahan dahil sa kanyang puso at passion. Isa rin siyang leader sa locker room ng St. John's at sinabi ni Rick Pitino na iyon ang pinaka-united na team na nahawakan niya at malaking bagay iyon dahil marami na siyang na-coach na teams. Hall of Fame coach siya at nanalo na ng championships kahit may konting kontrobersya noong 2013. Pero si Zuby ay talagang may successful na college career at malakas sa depensa na siguradong magagamit niya sa NBA. Siya ay may height na 6'7.5 na walang sapatos, halos 6'9 kapag may sapatos. Medyo maliit para sa center pero may bigat na 245 pounds. May wingspan siyang 7'2 kaya mahaba ang braso at may magandang reach. Sa strengths niya, magaling siya sa rebounding, aktibo sa magkabilang side, hinahabol ang bola kahit nasa labas ng area niya, at nagbibigay ng second chance opportunities. Sa rim protection, may 2 blocks at 1 steal siya kada laro. Sa offense, kaya niyang mag-finish kahit may contact at hindi kailangan ng plays para sa kanya. Magaling din siya sa post defense, rim running, at may mataas na effort at toughness. Dadalhin niya ang mga ganitong qualities sa kahit anong team. Pero tulad ng ibang players, lalo na sa late first round or second round, may mga kahinaan din siya. Hindi siya magaling gumawa ng sariling tira at umaasa sa guards. Pero okay lang iyon dahil may magagaling na guards ang Lakers. Kailangan din niyang pagbutihin ang decision-making. Sa shooting, nasa 30% lang siya sa 3-point. Kailangan pa niyang pagbutihin iyon pati na rin ang free throw shooting. May problema rin siya sa fouls at footwork sa perimeter. Si Zuby Ejiofor ay isang player na laging nagbibigay ng 110% effort at bagay sa system ni JJ Redick. Gusto ni Redick ang small ball lineup at nakita na natin iyon noong season. Kung hindi makakuha ng tunay na big man ang Lakers, makakatulong si Ejiofor dahil sa size, lakas, depensa at rebounding. Gagawin niya ang dirty work. Tulad ng ginagawa ng ibang players sa NBA Finals ngayon, magiging identity niya iyon. At sana ay ma-develop pa ang kanyang offense para hindi lang siya limitado sa ganun. Siya ay isang energy big na may defensive value, mahusay sa rebounding at finishing. Ang kanyang future ay depende kung mapapalawak niya ang kanyang offensive skills tulad ng passing o shooting. Sa minimum, magiging reliable siya sa loob at magdadala ng winning traits. Ikumpara siya kina Bam Adebayo, Al Horford at Isaiah Stewart. Posibleng si Isaiah Stewart ang pinakamababang level niya na isang magandang backup big man. Mas agile si Ejiofor at mas kalmado. Si Al Horford naman ay hindi sigurado kung maabot niya ang level ng shooting at passing. Si Bam Adebayo may mga pagkakahawig noong college pero hindi sigurado kung maaabot niya ang ganong level. Isipin mo na lang siya bilang undersized center na malakas, versatile at kayang maglaro agad. Iyon ang pinaka-attractive sa kanya. Handa na siya sa depensa sa NBA. At sana ay mag-improve pa ang kanyang offense. Kailangan ng Lakers ng players na makakatulong agad. Kung marunong ka magdepensa, makakalaro ka agad. Iyon ang pinakita ni JJ Redick at maaaring si Zuby Ejiofor ang ganun. At tulad ng sinabi ko, gagawa tayo ng picks sa Prize Picks. Narito ang ilang options.
Huwag masyadong sundin ang hockey advice ko dahil hindi ako expert doon. Pero si Jalen Chatfield, kapag may green icon, ibig sabihin popular pick siya. Ang projection niya ay 1.5 blocks at nalampasan niya iyon sa bawat laro sa Stanley Cup. Kaya malaki ang chance na mangyari ulit. Si Mitch Marner naman ay may 1.5 shots on goal at sa huling laro ay naka-10 siya. Kahit bumaba yon, malamang ay lalagpas pa rin. Enter siya sa 1.5. Mukhang magiging aggressive pa rin siya. Para sa iba pang Lakers news, hindi masyado ang hockey dito pero para sa Lakers, tuloy-tuloy ang coverage namin sa rumors, reports, breaking news at draft. Papalapit na ang draft at free agency, kaya pindutin ang subscribe button para wala kayong mamiss sa Lakers Digest.